Gustong kunin ni mama ang iniipon kong pera para sa pag-aaral ng stepsister ko. Hanggang sa, Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. Dear 8 Hello sa inyong lahat, gusto ko lang maglabas ng nararamdaman ko. Baka dito may makaintindi sa akin. Mahirap kasing magtiwala sa ibang tao, lalo na kung mahirap ang pinagdaanan ko. Bata pa lang ako nang pumanaw si Papa, kaya dalawa na lang kami ni Mama na magkasama. Okay naman kami ni Mama, mahal na mahal niya ako. Pero dahil mabait akong anak sa kanya, never akong naging spoiled. Lahat ng kaya kong itulong. Ginagawa ko para hindi siya nahihirapan. Noong ako ay high school na, may pinakilala sa akin si Mama, si Tito Hernan. Gwapo, matangkad, maputi, at may anak na 2 babae sa una nitong asawa. Halos hindi nagkakalayo ang mga edad namin. Sa tuwing napunta sila sa bahay kasama ng mga anak niya, lagi nila akong binubuli dahil maitim daw ako at ayaw nila akong maging kapatid. Nagmana kasi ang kulay. Ko sa papa ko, lagi nila akong sinasabihan na mukhang dugyot at hindi naliligo. Kamukha ko raw ang mga badyaw na mamalimos sa kalsada. Pero kahit ganun ang pinagsasabi nila, hindi ako nakipag-away, hindi ko sila sinasagot. Kasi kauna-unahan na magagalit ang mama ko. Hindi ko alam, pero malaki na ang pagbabago ni Mama. Yung pagmamahal niya sa akin ay napunta sa 2 stepsister ko na hindi naman niya anak. Isang araw nagpasya na si Mama at si Tito Hernan na magsama na at lumipat kami sa bahay nila. Mas malaki kasi ang bahay nila at meron akong sariling kwarto. Second year high school pa lang ako noon nang lumipat kami. Simula noon, wala nang ginawa ang mga bruha kong kapatid, kundi paringgan ako palamunin, tamad, maitim, badyaw at marami pang iba. Kaya kahit nag-aaral ako, ay nagtrabaho na ako. Iniipon ko ang bawat sentimo ng aking pinagtatrabahuan nang ako ay makatapos na ng high school. Sabi ni Mama, hindi na ako magkukolehiyo. Hindi na daw nila kaya. Dahil 2 years na lang ay magkukolehiyo na daw yung 2 stepsister ko. Masama man ang loob ko, pero hindi ako umimik, nagtrabaho ako. At sa awa ng Diyos nakahanap ako ng maayos na trabaho. Hanggang sa isang araw, hindi ko in-expect na darating ako sa punto na kailangan kong ipaglaban ang sarili ko, laban sa pamilya ko mismo. Ito ako ngayon, lumalaban para sa perang ako mismo ang naghirap para ipunin. Ilang taon ko itong pinagtrabahuan. Hindi madali commute overtime, iyak sa CR, kape sa umaga tapos uuwi ka ng pagod na pagod. Tiniis ko lahat kasi may goal ako. Makapag-ipon para sa future ko. Para sa sarili kong buhay, hindi para sa kung kani-kanino. Nakakabuo na ako ng around 450k ngayon. Ako mismo nagbawas sa luho ko, nagtipid sa pagkain, at halos wala na ring social life. Lahat para lang makaipon ako. One time habang nasa work ako, may napansin akong kakaiba sa kwarto ko pag uwi ko. Medyo magulo na siya. Nakabukas ang drawer. Yung envelope ng savings ko nabuksan. Doon na ako kinabahan. Malakas ang kutob ko pero umaasa pa rin akong hindi totoo. Paglabas ko ng kwarto, nakapamewang si Mama at yung stepfather ko. Kasama pa ang 2 kong stepsisters na parang may sariling entitlement. Kailangan natin mag-usap, sabi ni Mama sa akin, pero alam ko agad na hindi ito usapan. Gusto daw nilang kunin yung savings ko para ipang-college ng mga stepsisters ko. May trabaho ka naman na, sabi ni Mama. Responsibilidad mo rin sila? Sabi ng stepfather ko na parang siya ang nagpalaki sa akin. Yung mga stepsisters ko, nakangiti pa, as if utang ko sa kanila ang buhay ko. Huminga ako ng malalim. Hindi ko ibibigay ang pera ko. Hindi ko naman sila kadugo. Anak sila ng stepfather ko sa ibang babae. Hindi ko responsibility ang mga yan. Baka nakakalimutan nila ang ginawa nila. Sa akin dahil mapuputi sila at kayo manggilang ako. Sinasabihan nila akong badyaw na namamalimos dahil mas maganda sila kaysa sa akin. Yung stepfather ko, dati pa yan, hindi ako pinapansin. Parang may something siyang ikinaiinis sa akin. Kasi hindi daw ako kamukha nila as if kailangan kong maging kasing puti nila para respetuhin. Kahit kailan hindi ko sila sinagot. Hindi ko sila pinatulan. Pero ngayong pera ko na ang pinag-uusapan. Hindi na ako mananahimik. Trinabaho ko yan. Pagod ko yan. Luha ko yan. At hindi ko yan ibibigay sa inyo. Diretso at walang pake. Nagtaas ng boses si Mama, si stepdad, pati mga stepsisters ko nagsisigaw na. Kesyo wala daw akong puso, kesyo madamot, kesyo walang pakisama. Hindi nila naiintindihan. Ang pera ko, simbolo ng mga tao na hindi nila ako tinulungan kahit kailan. Nang mga gabing umuuwi akong umiiyak at wala ni isa sa kanila ang nagkumusta. Nang mga panahong tinawag nila akong pangit, maitim walang mararating. Ngayong may ipon ako. Bigla nila akong kailangan. No. Kung magmakaawa man sila, kung magdrama man sila. Kahit magkamatayan pa kami, hindi ko ibibigay ang pinaghirapan ko.
Kahit pa kay mama na hindi ako pinagtanggol. Hindi ako magiging daan para maipagpatuloy nila ang pag-aaral nila. Kung gusto nilang pumasok ng college, magtrabaho sila. Hindi ako ang sagot sa problema nila. At ngayong hawak ko ang sarili kong future, hindi ko hahayaang kahit sino kahit pamilya ang mangagaw nito. Wika pa ni stepfather ko, kung ganyan ka wala kang pakisama, umalis ka sa bahay ko, ituring mo na kaming hindi talaga parte ng buhay mo. Habang sinasambit yon ni stepfather ko, si mama, wala lang, hindi man lang niya ako ipagtanggol, na ako ang sarili niyang anak, dugo at laman niya, kaya alam ko na nawala na akong lugar sa bahay na ito. Dahil ang pananahimik ni mama ay sapat na para sa kasagutan na hinahanap ko. Sige kung iyan ang gusto nyo, aalis ako sa bahay na ito. Kung iyan ang magpapasaya sa inyo, kung wala akong karapatan sa bahay na ito, siguro naman mama, may karapatan ako sa bahay natin. Doon ako lilipat, doon ako magsisimulang mamuhay mag-isa. Gusto ko doon, dahil andon ang mga magagandang alaala, na masasaya na tayong dalawa lang ang magkasama. Pumasok na ako sa aking kwarto, tahimik na umiiyak, habag na parang bata. Inayos ko ang mga gamit ko, at sa kanilang mahimbing na pagtulog, saka ako umalis. Sa aking pag-alis, dala ang sama ng loob at tibay ng aking paninindigan. Namuhay akong mag-isa, walang stress. Kahit minsan, hindi man lang nagparamdam ang mama ko sa akin. Ganon ba niya kamahal talaga ang asawa niya ngayon at ang hindi niya kadugo? Ganon pa man, wala naman na akong magagawa. Kaya ipinapangako ko sa aking sarili. Dumating man ako sa point na magkakaanak ako. Never kong iiwan, never kong pababayaan, at never kong ipagpapalit na kahit kanino. At kahit sa anong bagay ipinapangako ko, hindi ko gagayahin ang sarili kong ina.